Ball. Yan. Start na po tayo. Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Teka muna, ulitin yung seremonyas muna natin. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan mamampanig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, ikalawang araw na po ng kumbaga pangungubkob o pag-okupa ng libu-libong kapulusan dito po sa KOJC compound, no. Talagang tuloy-tuloy po, pangalawang araw at bawat building po diyan ay ikalabintatlong beses na po nilang binalikan para halughugin, no. Ikalabintatlong beses na po bawat building, ayon po sa ulat nitong SMNI. Ayon rin kay Ka Eric, may mga nakita na rin na mga K9 unit. Ayon sa paliwanag ni Ka Eric, dalawa lang daw yung silbi ng K9, no? Bomb sniffing dogs yan or drug sniffing dogs. So, ang target po niyan ay bomba o mga baril at saka yung mga droga. Kaya sabi nga ni Ka Eric, dapat mag-ingat. Lahat po ng makukunan ng camera, baka kahapon ko pa 'to naririnig sa kanila, no, sa mga taga-SMNI. Kahapon ko pa naririnig na baka po magtanim ng kung ano diyan, no. Kasi so far, isang araw na wala naman silang nakitang armas o kung anumang pasabog o kung anumang droga diyan, no. Kaya talagang nagbabantay po yung KOJC. Kawawa po yung mga mamamayan, yung mga tao diyan sa loob. Kasi kung yung mga pulis nakita po natin na meron pong oras na nakakatulog sila kahit mga maikling panahon, yung pong mga taga KOJC ang walang mga tulog, no? Ang hirap po. Okay. Dahil po diyan meron na pong shock run. May bagong pahayag po ang ating Vice President. At siya po'y humihingi ng tawad, no, sa mga member ng KOJC sa minsan siyang humingi, no, ng suporta para kay BBM. Yan po mga pag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya na pang hinihintay nyo, pindot na, okay. Hindi po tayo mag-update ng mga kaganapan, no. Nakikita lang po natin, yun nga, babalita lang natin 'to na pangalawang araw na po ng okupasyon dito na sa pamumuno ni Regional Director, PNP Regional Director General Torre dito po sa KOJC compound, no. Wala pong malinaw na kasi paulit-ulit lang lahat po ng mga building, panlabintatlong beses na po nila nahalughog. Wala pa rin po silang nakikitang Pastor Kibuloy at yung iba pang wanted na iba pa pong pinaghanap na may mga warrant of arrest. Okay, ito po ang nangyayari, no. Sana yung Pangulo ng Pilipinas kahit linggo ngayon o kahit na anong araw pa, sana alam ko makakapag-order lang dito kay Torre na susundin niya, wala nang iba, eh. Kinausap na ni Senator Bato. Ang tingin ko lang may kakayahan lang mag-order dito si General Marbil, si Abalos na tatakbo po bilang senador at yung ating pangulo. Sana for once, no,
magkaroon po ng isang paninindigan na magtakda po yung pangulo. Kasi ulit-ulit lang po 'yan. Hangga't wala po kayong order na i-pull out na yung mga PNP diyan, ulit-ulit lang po 'yan na ikot ng ikot. Alangan naman tumunganga lang sila diyan. Parang kung hanggang ngayon kung nakailang balik na sila sa mga building, wala pa rin silang makita. Tapos ikakatwiran pa rin nila ay, ganito yung mga senaryo po puwede 'no. Alam niyo hindi na po natutulog yung mga ano riyan, hindi na po natutulog yung mga karamihan ng mga KOJC member diyan. Parang ang nagaganap na po torture na, tino-torture na ng mga yung mga tao diyan nato-torture. Hindi po literal na o physically makikita natin na may mga pan-torture sila, yung mismong presence 'no, ng mga kapulisan diyan tapos biglang magpo-formation, biglang magmamarcha, biglang pupunta sa mga building, habol na naman yung mga tao. Yung kaba nila na na yun nga yung bakit gano'n, bakit humahabol pa, wala rin namang hindi rin naman naninira yung mga pulis. Yun nga po yung kaba nila na baka mataniman sila, eh. Kahapon ko pa po naririnig 'yan, lahat po nung mga nagbibilin diyan, "Magbantay kayo, magbantay dahil baka mataniman tayo kung ano man yung puwedeng itanim." 'No? Yun yung sinasabi natin na torture po 'yan sa mga naninirahan diyan. Puwedeng physically sasabihin ng mga pabor diyan sa puwedeng physically sabihin nila, "Wala namang sinasaktan, wala namang pinapalo, wala naman, naghahalughog lang." Pero grabe po 'yan. Simbahan po ninyo, kayo po may mga relihiyon din. Ini-imagine ko lang po sa mga Katoliko kung 'yan po ay gawin sa Manila Cathedral ng paulit-ulit. Yung compound po ng Manila Cathedral, pati mga tirahan ng mga pari, pati mga lahat ng mga kumbento diyan, gawin ng paulit-ulit 'yan. 'Di ko mai-imagine kung anong uri ng, rally ang mangyayari 'pag ginawa 'yan sa katedral, diyan po sa may Intramuros 'no, sa katedral, sa tirahan ng mga obispo, tirahan ng mga pari, tirahan ng mga seminarista, may mga ilang simbahan diyan. Na-imagine niyo po? Kasi hindi natin ma-imagine dahil hindi natin simbahan 'yan, sila po simbahan nila 'yan, 'no? Sagrado nilang lugar 'yan na pinagsasambahan. Parang kung yung Manila Cathedral po hinahalughog, lahat po ng mga lalagyan ng ostya tinitignan kung dun nagtatago yung huhulihin nila. Gano'n po yung nararamdaman ng mga taga KOJC na masakit. O kung mas malupit pa kung sa iglesia po 'yan. Halughugin po yung sentral nila, yung sentral ng Iglesia ni Cristo, lahat ng mga media dun, lahat ng New Era College, lahat ng mga dormitoryo, mga tirahan dun, 'no? Ganun po yung katumbas niyang ginagawa na 'yan sa KOJC ngayon, ng paulit-ulit. Order lang po ng pangulo o ni Abalos. Kung ganyan din po si Abalos na mabagal din po magbigay ng instruction. Putya ang galing-galing mo 'pag naka-ano ka 'no, yung sa kampanya nag-aartista ka pa. Alam na alam naman namin kung bakit ka biglang pumasok sa pag-aartista 'no. Ang dami po, hintayin niyo pa po ba na may edad na, na kabahan na naman magkaroon na naman ng mga serye ng himatayan diyan. Pinagdudahan pa yung mga hinimatay, eh. Narinig ko yung interview ni ano, palabas lang daw, parang pinalalabas ni General Torre na hinihimatay lang, nagkukunwari lang. Paano yung namatay, kunwari rin ba yun? Okey. Ngayon po may harap-harapan pa, nakita sa video, ginamitan ng pepper spray yung KOJC administrator, isa sa mga KOJC administrator. So
habang nakikita po 'yan ng mga KOJC tapos ginagalang nila yung leader nila na yun, ayan na naman nakikita ko rito sa ano, marcha-marcha na naman. Kanina 'to, 5 AM. Paano ka makakatulog diyan? Okey. Alam niyo kung wala po talaga, hindi po naipatupad, hindi po nahuli, siyempre pasensya na, kung si Tory nagdala diyan ng kung ang utak ni Tory po ang masusunod, kahiyaan na 'to. Nagdala na ako rito ng 2,000 eh. Hindi po ako by myself, hindi ko oorderan niyan na umuwi na tayo. Dapat dito matalas yung mga awtoridad natin na mas mataas, eh. Yung PNP chief, yung DILG, tsaka yung presidente ng Pilipinas. Dapat nag-a-assess po kayo. Kung nakakahiya po na 2,000, kung nakakahiya po na 2,000 yung lumusob dun at hindi nahuli si Kibuloy, hindi niyo po ba naisip na mas nakakahiya na mag-stay pa kayo ro'n? Kasi si Tory, naunawaan ko si Tory, wala na, eh, 'no? 'Pag nahuli niya si Kibuloy, Pastor Kibuloy, talagang pang-PNP chief siya. Pero kung hindi niya mahuli at lalabas siya ng hindi mahuli, kantyaw ang abutin niya. Ang dami mong inaksaya na ano, 'di ba? Kaya siya mananatili na diyan kung si Tory lang po masusunod. Kung 3 buwan siya diyan, 3 buwan. Kung 30 days siya diyan, 30 days na siya diyan. Kasi wala na, eh, wala nang tutunguhan yung career niya, eh. 2,000 yung tao niya, ano na po 'yan, anong tawag dun, kung hindi na po excessive 'yan, eh. Super duper excessive na. Para ka ng lumulusob niyan sa kampo ng mga rebelde, yung pinakamalalaking kampo ng rebelde ganyan po kalaki ang puwersa ng panlulusob mo. Kaya talagang magbababad na diyan si Tory, pero kung meron pa pong sense kayong nasa taas pa kay Tory, yung mas mataas pa po kay Tory, General Tory, 'no, si Marbil, General Marbil, dapat marunong kayong mag-assess. Yung kay Tory siyempre out of baka makachamba pa, hindi na lang ako aalis dito. Saving face ba, alam niyo mahirap na po 'yan, eh, kung hahayaan niyo lang po si Tory dun. Eto, tingin ko lang, hindi siya aalis dun. To say dapat meron kayo o i-save na natin, bigyan na natin ng saving face si Tory. Ipa-pull out na natin para meron siyang alam mo 'yun, meron pa siyang titirahan niyo pa si Tory ng ano, ng konting dignidad. 'Yan ang problema sa higher ups, so wala rin pakialam, eh. Hindi lang po yung KOJC ang nahihirapan dito. Alam ko po si Tory ngayon hirap na hirap din, 'di ba? Alam niya na, eh, hindi niya na mahuhuli. Ikot na lang, paulit-ulit na lang po yung paghalughog niya, eh, 'no? Dapat mga honorable po 'yan, general po 'yan si Tory. Hindi na po 'yan aalis diyan kung si Tory lang po ang masusunod. Sa hiya po na mag-pull out na bigo siya. Pero kung uutusan siya ng mas mataas, mase-save niyo pare-pareho yung 'di ba? Sabihin ni Tory, "Gusto ko man diyan dahil gustuhin ko mang nariyan dahil alam kong nagtatago diyan, eh, inuutusan na kami ng nasa taas." Alam niyo 'yun, yung graceful exit po para sa mga kapulisan din. Eh, wala, eh, sige magbabad kayo diyan at, baka sakali. Kawawa po. Kaya tingin ko yung nag-spray na 'yan bwisit na rin, eh. Walang nangyayari sa ginagawa nila, eh, na paulit-ulit. Tirahan niyo rin ng konting
dignidad yung mga pulis nyo. I-save nyo na sa further humiliation. Ako sa tingin ko marami po kayong maliligtas, Mr. President. Secretary Abalos. Ba, mahirap ka maging senador pala, Secretary Abalos. Hindi ka makapagpasya kung anong gagawin mo. Kung ako yan nasa katayuan ng mga higher-ups, hindi ko na i-release yung ilang araw nang hindi natutulog na KOJC members. Pag pinaabot pa yan hanggang mamayang gabi, hindi pa rin makakatulog yan. Magkakahimatayan pa yan. May aatakihin pa sa puso dyan. Bakit po kayo nananawagan ng CHR? May involved po bang rebelde? Kanina ko pa naririnig anong ginagawa ng CHR. May involved po bang rebelde? Nagtatanong kayo ng CHR Mabilis po yan CHR pag rebelde po ang nariyan. hindi naman rebelde yung mga yan. Pag rebelde po yung involved yan, yung CHR, nariyan na kagad. Naghanap na kagad ng human rights violation. Pero pag ang mamamayang sumusunod sa batas ang involved, hindi nyo makikita yung CHR dyan. Ano ba kayo? Yun nga po, yung mga kapulisan natin, mga mararangal na tao yan Sa totoo lang po. Huwag niyo na pong sabihin yung asa ng CHR. Hindi po yan. Pag pangkaraniwang tao po, wala pong ano rin na CHR. Ngayon niya lang ba natuklasan kung ano yung CHR? Iba po meaning nila ng human rights Ang may human rights sa kanila, yung mga... Okay. Sana matalas po yung I-save nyo rin yung mga dangal ng pulis nyo. Alam na nila na wala Alam na po nila yan na wala po ron mahuhuli ngayon. Orderan nyo na. Take the blame. Some higher-ups. Kasi kung si Tory lang, wala nang mawawala kay Tory. Alang namang, di ba? Isang order lang po yan, Mr. President. Pera na lang kung gusto nyo talaga yung makita na parang yung Davao para yung mga negosyante dyan, teka magulo na tong Davao na to. Aalis na tayo rito. O kaya yung mga possible tourists, huwag tayo muna sa Davao pumunta. Kung yun ang purpose nyo talaga rin, na yung Davao ibagsak talaga bilang isa sa mga top 10 cities, top 10 na pinakamayaman cities sa buong Pilipinas. Okay, basahin po natin yung pahayag ng ating Vice President. Mga kababayan, hindi ko tinututulan ang implementasyon ng anumang warrant of arrest. Ito po malinaw po to Kasi pinalalabas nila na bakit tutol sa pagsaserve ng warrant of arrest. Actually, kaya po nasa loob yung mga kapulisan dahil wala pong kumontra sa kanila na mag-serve ng warrant of arrest. Na naaayon sa batas. Ngunit kailanman ay hindi katanggap-tanggap ang paggamit ng dahas laban sa mga inosenteng mamamayan at mga deboto ng Kingdom of Jesus Christ. Sasabihin, wala naman kayong ipapakita na pinalo namin, Alam niyo po, hindi lang po yung dahas yung literal na namamalo kayo, na namamaril, no? Yung psychological na dahas, no? Yung hindi na po mapayapa yung mga tao diyan. Wala na pong kapayapaan diyan. Makikita po ninyo yung tinatastas yung inyong pader. Kung sa inyo po kaya, sa bahay nyo kaya yan,
Kahit po hindi kayo pinupukpok, binabato ng inyong kapitbahay, pero tinatastas yung dingding niyo, tinatastas yung bubong. Mapapayapa po ba kayo? I vehemently condemn the gross abuse of police power in the takeover of the compound. O takeover po yung ginawa ninyo. Bakit po takeover? Kasi nagdedeklara na po si Attorney Torion. Hindi na po kayo welcome. Pwede na po kayong umalis. Nagawa na po ninyo. Nahalughog nyo na. Hindi na po kayo welcome dito sa amin pong compound. Maari po bang umalis na po kayo? Paulit-ulit po si Attorney Torion dyan. Kaya kung hindi na kayo welcome, kasi nung una, winelcome pa kayo. Sige po, pasok kayo. Magsaserve ba kayo ng warrant? Sige, serve nyo lang yung warrant. Okay. I vehemently condemn the gross abuse. Thank you very much kay Reynan Sapanta na nagbigay sa atin ng 250 pesos. Gross abuse of people power and takeover of the KOJC compound earlier today, which led to harassment of religious worshippers, the abuse of minors, and the unnecessary loss of life. Unnecessary po, no? Ang gusto nyo pala i-take over na, hindi po mag-serve ng warrant of arrest. Kasi po, pag sinerve nyo yung warrant of arrest at hindi nyo nahuli, wala pala dito. Alam nyo, paulit-ulit na lang. 13 beses na raw yung paghalughog sa isang lugar. Bawat building, 13 beses na. Meron pang mga K9. Hindi ko po alam kung yung K9 po ay, sabi nga, pinag-uusapan nga kanina nila ka Eric. Hindi po makakaano ng heartbeat yung K9. Yung sinasabi nilang heartbeat na maririnig mula doon sa ilalim. Hindi po yata kaya ng K9 yun. Ginagamit daw ang K9 pan drug sniffing tsaka yung bomb sniffing dogs. Ayun nga, doon po kinakabahan, no? Paulit-ulit kasi yan eh. Nasa utak na yan ng mga ano ron na dapat nakasubaybay tayo tuwing minare-raid. Dapat pag merong pinasok at hinahalugog, naron tayo. Bakit po naron? Baka nga mataniman. Paulit-ulit po yan sa kanila. At hindi po maitatanggi na mayroon na pong buhay, no? Meron na pong buhay na nakitil na buhay. Kaya hindi na po biro to. Huwag po kayo maghanap ng human rights. Bakit po hindi kayo maghanap? Tanong ko po sa inyo, maghanap kayo ng Commission on Human Rights. May rebelde bang involved? May mga aktivista bang involved? Di. These acts are not only a blatant violation of constitutionally protected rights, but a betrayal of the trust that we Filipinos place in the very institution sworn to protect and serve us. No? Antindi po nito. Ito po ay blatant violation ng constitutional protection of rights. Alam niyo po ba yung mga rights? Rights para magme-ari, no? Private property po 'yan. Pero inukupan nyo, no? Yung tipong may order pa na bawal pumasok. Bawal pumasok. Pwedeng magpalabas. Kahapon narinig ko 'yan eh. Naka-mic si private property po nila 'yan. Sa kanila po 'yan. Ibig sabihin kung galing ka sa labas dahil meron kang mga ginawang kung ano o naghanap buhay ka o kung ano pa man. Papasok ka, hindi ka na pwedeng pumasok dahil order ni General Torre. Constitutional rights po yan.
right to liberty, right to private property, etc. And right to life, no? Yung buhay. Pero ang pinakamalupit po nito, yung betrayal of trust ng mga kapulisan sa very institution, no, na dapat nagpoprotekta sa mga tao. Sila po yung lumusob para mangamba yung mga rights ng yan. Okay, eto po yung mga pagtatapat, no, sa analysis po ni BP Sara. Pakinggan po natin. Hindi ko rin maiwasang magtanong sa sarili kung ang paggamit ba ng di pangkaraniwang puwersa at di makatarungang pang-aabuso sa ordinaryong Pilipino upang maipatupad ang naturang warrant of arrest ay dahil sa ang akusado ay isang kilalang Duterte supporter. Hindi po nila medyo yun lang po ang kayang paliwanag ni Sara Duterte. Sila pong mga Duterte, kaya nila eh. Kaya nilang lumaban eh. Kaya nilang pumalag dyan sa mga panggigipit na yan eh. Pero pati ba naman yung mga supporters, no? Yun yung point dito ni Sara Duterte. Dahil ba kaya ginigipit ang KOJC at si Pastor Kibuloy dahil known Duterte supporter? Lahat na po ng mga kilala, sikat na mga Duterte supporters nakakaranas na po ng panggigipit. Di ikaw dapat, Pastor Mangkanor, huwag niyo kaming paandaran ng mga ganyan. May nalalaman ka pang mga itanong mo dapat. But ano ka ba? Isa ka ba sa mga biktima? Bakit buhay ka pa ngayon? Okay, tuloy natin yung pagbabasa. Ito po, kaya nais ko ring humingi ng kapatawaran sa lahat ng miyembro, deboto at bumubuo ng Kingdom of Jesus Christ sa panghikayat at pakiusap ko sa inyong iboto si Bongbong Marcos Jr. Sising-sisi na po si Vice President Sara Duterte na nadamay po lahat ng supporter niya. Sa totoo lang po, no? Marami pong bumoto kay BBM. In fact, ang nagpanalo po kay BBM, yung pong mga supporter ni Sara Duterte na siyempre katandem mo eh. Ako sa kaso ko ganun eh. Kung iba katandem ni, tandaan po ninyo, ran po tayo noon. No? Wala talaga eh. Kaya humihingi po ng patawad si BP Sara. Feeling niya marami siya na ipahamak. Sisinsisi siya sa pakikipag-unity. Sisinsisi siya sa pang-uuto nitong dalawang magkapatid na Marcos. Ligaw kayo ng ligaw, no? Unity and continuity. Ito ba continuity? Panghikayat at pakiusap ko sa inyong iboto si Bongbong Marcos. Naway mapatawad ninyo ako. You deserve better. Filipinos deserve better. Syukran. We deserve better, no? Alam nyo, grabe po tong pamilya na to. Ito talagang pamilya na to. Siguro, no, yung nakabalik sila, no, diwang na diwang. Pucha, ano kayo? Magiganti kami. Magiganti kayo sa ang pinaghihigantihan ninyo. Hindi kayo naghiganti diyan sa mga kalaban ninyo. Ang pinaghigantihan ninyo, yung mga taong nagbalik sa inyo sa kapangyarihan, yun yung pinaghigantihan nyo. O naghiganti kayo dahil ang tagal ninyong Ako sa totoo lang, hindi ko na hinintay si BP Sara. Kailan lang umatake si BP Sara eh. Nung sinimulan po siyang tirahin diyan sa confidential fund,
Wala na, sabi ko, "Putya, grabe 'tong mga tao na 'to." Si VP Sara lang nagpanalo sa inyo, eh. Hindi po nagsisisi si VP Sara na tumakbo siyang Vice President. Nagsisisi siya na hinikayat tayong bumoto dito sa mga 'to, sa Marcos. Nakakaano talaga, eh, 'di ba? Magsisisi ka talaga na sinuportahan mo 'yan, eh. Ibang uri pala, may mga pamilya palang ganyan, 'no? Lagi tayong nagsasabi ang kasalanan ng ama ay hindi kasalanan ng anak. The fact na hindi mo nakikita, dun pa lang sana meron na tayo, 'no? Dun pa lang sana nagka-ideya na tayo. The fact na hindi mo kinukundina yung ginawa ng tatay mo. Hindi mo nakikitang may mali dun sa ginawa ng tatay mo. Eh, proud na proud ka malamang. Idol na idol mo malamang. Kaya 'pag ikaw na nasa kapangyarihan, yung mga ginawa ng tatay mo na diktador, yun ang ginagawa nila ngayon. Eh, grabe, 'no? Tapos talagang yung formula wala talaga, eh. Si Sara Duterte na ang daming ano, kaya po 'pag meron pa po sa inyo, 'no, ayan na ginagawa na yung ganyan, nakikita na natin lahat. 'Pag meron pa po sa inyo nangumbinsi na dapat naman hindi natin i-straight, dapat kumuha rin tayo ng mga senatoriables dito kay Marcos. Eh, para na nating ano, paulit-ulit nating niloloko sarili natin, 'no? Aangal tayo pero pagdating ng botohan na tayong sa loob, 'no, ng, 3 taon, every 3 years, isang araw lang po. Yung lahat ng araw, libong araw sa loob ng 3 taon. Sila po ang may kapangyarihan, yang mga binoto. Isang araw lang po tayo every 3 years magkakaroon ng kapangyarihan. Pero dahil sasabihan tayo ng magagaling na vlogger na sabihin, dapat hindi tayo straight. Dapat kung magaling kahit na nasa kabila iboto natin, yari tayo diyan. O yung pabalita, yung Afghan, alam niyo po, ang dami na po mga problema sa Europe, marami na po mga problema sa pagkuha nila. Pati po problema ng United States na mayaman na bansa, pinoproblema nating mahirap na bansa. Grabe tayo makipagkaibigan, ang tapat natin, eh, 'no? Sila sila. Siya po may ano niyan, may kagagawan. Tumanggi na si VP Sara diyan, ayaw niyang tayo mamroblema. Hindi po tayo mayamang bansa, eh. Lagi sinasabi sa'tin pansamantala lang yung mga Afghanistan dito, mga refugee. Pansamantala lang daw. Eh, may malapit dito na teritoryo nila, eh. Ipa-process lang daw yung papel. Pansamantala lang pala, dadalhin niyo na sa Guam. Konti lang diferensya mula Afghanistan papunta ng Guam. Teritoryo niyo pa yun. Hindi na kayo makikiusap sa gobyerno. Sabagay, feeling din ng Amerikano, teritoryo rin tayo, eh. Yung mga nono
na ito na ano pa 'no, hindi kaagad na ano sabagay huli man daw at magaling, okey pa rin yang ginagawa ni VP Sara. Totoo, wala pong maniniwala. Ang taas na po ng ekonomiya natin kay Tatay Digong, eh. Ang ganda na po ng takbo ng Pilipinas, ginagalang na po tayo sa ibang bansa, eh. Yung sinasabi niyo sa isang iglap po gano'n lang, oh. 2 taon pa lang tayo mahigit. Grabe 'tong pamilya na 'to. Grabe po 'to, 'no? Pasensya na yung mga ano rito, yung mga loyalista, kung loyalista pa rin kayo ngayon, putya grabe na yung utak ninyo. Impeach BBM, paano mo i-impeach yan, lahat ng congressman kakampi niya. Sa Congress pa lang yan tablado na yan. Kaya nga po iboto natin, 'no? Ang i-impeach po nila si VP Sara, eh. Grabe katulad niyan 'no, alam na nila na ibig sabihin bigla bigla pong nakailang ikot na kayo, 2,000 pulis, naikot niyo na lahat ng compound. Kahit po anong anong isip ko meron pa rin napagtaguan sa inyo. Eto po pinanonood ko ngayon si mismong si ano na, si Torre mismo ang umiikot. Eto po pinapanood ko po si mismo po si Torre na yung pumupunta na, parang wala siyang tiwala sa kapulisan niya, eh. Siya na mismo, baka yung mga pulis niya hindi marunong kumatok ng mga building, eh. Ang bilis naman ni Pastor Kibuloy, kung nariyan siya at nag-iikutan sila diyan. Eto si Torre mismo yung nakaikot, oh, kinakatok ng mga pulis. Eto, eh, siyempre ano na lang ni Torre yan, eh, saving face na yan baka sakali alam niyo si Torre ngayon baka nagbabakasakali, kaya nga po 'no, pati po yung mga kapulisan natin, marami po diyan nag-iisip, "Wala na 'to, naikot na namin 'to lahat, eh, baka sakali na lang." Alam niyo Mr. President, Secretary Abalos, pati po yung mga kapulisan natin iligtas po natin sa kahihiyan na dulot nito. Kahit po ilang beses kayo magpaulit-ulit dun, puwede naman uli kayong humingi kasi talaga namang may warrant of arrest yan, eh. Iproseso niyo po uli mas planong mas maayos. 'Di ko maintindihan kung bakit ipagpipilitan niyo ngayon, eh. Sabihin niyo lang, oh, "O sige ano na kayo ngayon." Tapos be sure next time ayusin niyo. Akalain niyo si Tory na mismo yung umiikot, kumakatok ng mga ano, baka meron silang hindi, baka nalusutan sila. Alam ko yung damdamin ni Tory ngayon, kinakailangan baka makachamba ako, eh, kasi wala na, eh. Tapos na yung kaniyang kahit na anong pagmamatigas niya ngayon na salita, isa lang po yung kahulugan niyan, hindi mo nahuli si Kibuloy sa dami ng iyong puwersa. Correct, bigo na siya. Kaya i-save niyo na yung mga kapulisan natin.
Mr. President, Secretary Abalos, hayaan niyo lang. Alam niyo, ma ma yung mga hindi natutulog na taga KOJC, iba na rin po yan, yung fuse niyan maikli na rin. Baka mamaya masigawan kayo, may mangyari pa sa mga pulis niya, mag-init din yung mga KOJC. Okay, yan lang po ang ating topic. Puwede na po tayong magbasa ng inyong mga komento. Mas maganda pa yung mga komento niyo kaysa mga naisip ko ngayon. Naisip ko lang, Sir Buds, ano yung naisip nito? Puwede po kayong tanong, puwede po kayong magbigay ng reaksyon, at higit sa lahat puwede po kayong magpakape. Ang sabi ng 8 milyon nasaan na? Deseto de la Cruz. Naisip ko lang, Sir Buds, parang nakakakilabot pa ang puwedeng mangyari sa mga natitira pang mga taon sa pamumuno. Ako, 'pag desperate po at wala sa katinoan, talagang 'di natin maasahan 'yan. Nakakita na po ako ng ano, mahirap ng magkuwento. Pero ako po, kaya ako, anti-drugs ako, eh. Kahit na gaano kabait yung pagkakakilala mo sa tao, tama si Tatay Digong, pagka nasira yung utak niyan,